Inihatid na sa huling hantungan ang 4 na taong gulang na si Malia Kitsuyoshi Masungsong, isa sa 2 nasawi sa malagim na car crash incident sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong nakaraang linggo. Dakong alas 4 ng hapon nitong linggo, inilibing si Malia sa Eternal Garden sa Lipa City, Batangas ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Bago ang araw ng libing, sa unang pagkakataon ay nasilayan kagabi ni Cynthia Masungsong ang labi ng kanyang nag-iisang anak. Halos hindi mapigil ang pagtangis ni Cynthia sa malagim na pagpanaw ng kanyang anak. Hindi pa rin nakakatayo si Cynthia na kailangang isakay sa wheelchair dahil sa matinding sugat na tinamo sa aksidente. Halos ayaw mawali ni Cynthia at ng kanyang asawang si Danmar sa kabaong ng kanyang anak. Punong-puno ng pagdadalamhati ang mga nakipaglibing. Hindi rin bumitaw sa pag-alalay sa pamilya ang mga staff ng Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration. Nakipaglibing mismo sina Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Arnel Ignacio. Isinagawa ang misa sa Santo Niño Parish bago inihatid sa Eternal Memorial Garden si Malia. Hustisya pa rin ang sigaw ng pamilya. Si Malia ang nag-iisang anak ni Danmar Masungsong, isang overseas Filipino worker na nakatakdang bumiyahe pabalik sa abroad ng araw ng insidente at ng kanyang misis na si Cynthia na nasugatan sa insidente. Matatanda ang nangyari ang trahedya bandang alas 9 ng umaga noong May 4 nang bigla ang sumalpok ang isang itim na SUV sa mga pasahero sa departure area ng NAIA Terminal 1. Bukod kay Malia, nasawi rin si Derek Keo Faustino na sana'y magdiriwang ng kanyang 30th birthday ngayong May 29. Agad naman inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulan na magsagawa ng masusing investigasyon. Samantala, sinuspindi ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng SUV. Bilang tugon, nagpatupad na rin ng pagbabago ang airport operator ng New NAIA Infra Corporation sa layout ng drop-off area sa Terminal 1. Mula sa dating diagonal setup na ginagamit mula pa noong dekada 90, ito'y pinalitan na ng parallel layout upang maiwasan ang katulad na insidente. Ayon sa ilang netizen, walang kasing sakit po ang mawalan ng isang anak lalo pat sa napakabatang edad. Lahat ng pwedeng sisisihin mo kahit ang Diyos ang tanungin mo. Bakit sa dinami-daming taong makasalanan, bakit mga bata pa na wala pang buwang ang mas nauunang mawala? Pero ganyan talagang realidad ng buhay. Lahat tayo may hangganan. Para po sa pamilya, lalo na sa ina ng bata, napakasakit. Pero paunti-unti po ay malalagpasan nyo din ang pagsubok na yan. Para sa mga katulad kong nawalan din ng anak sa murang edad, masakit man pero kailangan nating tanggapin. Tanging Diyos lamang po ang makakapitan nyo para malagpasan ang pagsubok na yan. Sobrang sakit ang mawalan ng anak na sa oras mismo ng Mother's Day pa ang paghatid sa huling hantungan mo. Bilang isang ina, sobrang sakit na kahit di ako ang ina mo baby Malia, ramdam ko ang sobrang lungkot at sakit dahil nawalan din ako ng anak. Pero wala, kailangan tanggapin para sa katahimikan ng kaluluwa ng isang batang tulad mo. Oo, wala ka na sa paningin sa mga taong sobrang mahal ka, pero hanggat buhay mga magulang mo baby Malia, hindi ka makakalimutan. Lahat ng alaala mo, lalo na ang pagmamahal nila sa iyo ng sobra, gabayan mo na lang baby Malia, ang daddy at mami mo.